Mahigit 200 barko ng China na naman ang namataan sa May Ayungin Shoal. Posible raw na nakaabang sila para harangin ang susunod na resupply mission ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Tila binabakuran ng sandamakmak na barko ng China ang Mischief Reef na malapit sa Ayungin Shoal kung saan naroon ang BRP Sierra Madre. Naispatan na naman ang humigit kumulang 200 Chinese maritime militia vessels. Aabot sa 25 barkong pandigma at hanggang 15 barko ng China Coast Guard. Ang mga barko naman doon ay constant motion. Every now and then they get deployed all over West Philippine South China Sea. Ang mga barkong nakitang naglalabas-masok sa Mischief Reef ay posibleng ang mga barko rin na bumubuntot at humaharang sa ating resupply mission. Ayon sa American Maritime Security Analyst na si Ray Powell, posibleng inaabangan ng China ang susunod na resupply mission ng Pilipinas. Kaya sila nagkukumpulan malapit sa Ayungin Shoal. Pero ang ating Armed Forces of the Philippines, ipinagkipit balikat ang pagdami ng pwersa ng China sa West Philippine Sea. It's really not alarming in terms of the numbers, but what we are really concerned about is their actions towards our own troops. Tinitiyak naman ng AFP na hindi na pag-iiwanan sa mga modernong kagamitan at sasakyan ang ating mga sundalo. Gaya na lang noong nakaraang linggo na pinagamit ang aircraft para maghatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Kasabay niya nanindigan ng AFP na hindi kailangan ng Pilipinas na humingi ng permiso sa China para sa ating mga resupply mission. The Philippine Navy in particular and the AFP in general does not need to seek any permission from any power, any foreign power. We could sail and fly in support of our constitutional mandate. Ayon naman kay Pangulong Marcos, bahagya ng umuusad ang bilateral code of conduct ng Pilipinas at Vietnam kaugnay ng issue sa South China Sea. Napagkasundoan ding palakasin ng komunikasyon ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard. Isa ang Vietnam sa mga claimant o may inaangking teritoryo sa rehiyon. Bagamat umuusad pa rin naman ang pagbuo ng code of conduct sa pagitan ng China at ng ASEAN, maigi raw na may umuusad ding kasunduan ng Pilipinas sa ibang claimant. Kung hindi natin matapos ang Code of Conduct with ASEAN and China, ay sabi ko, gawin natin bilateral lang muna ng members of ASEAN para naman hindi na natin kailangan alalahanin na magkakaproblema tayo sa Vietnam, magkakaproblema tayo sa Brunei, magkakaproblema tayo sa Malaysia, etc. etc. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.